Good morning mga kabiyahe. I-update natin ngayon ang Tagaytay Bypass Road. At dito kakanan tayo sa SPD Road. Ang kaharap nito mga kabiyahe ay ang Starbucks. So ang pinanggalingan natin, Calamba Tagaytay Road. Ito ang gagamitin natin, itong SPD Road. Kakanan tayo dito para mapuntahan natin ang Tagaytay Bypass Road. Ayan, kung makikita nyo yung signage doon sa kanto, SPD Road. Kung dadaan kayo dito mga kabiyahe, tuloy-tuloy lang to, huwag kayong liliko. At ang pinakadulong-dulo nito ay ang Aguinaldo Highway pa rin. So, ganun lang. Ito ang may experience dito sa SPD Road. Kinis naman ang daan dito at isang alternative route ito para hindi kayo dumaan sa mismong Tagaytay o sa city ng Tagaytay, dahil doon pagka weekend or holiday, asahan na po natin na sadyang napaka-traffic. Kaya tinuturo natin ito para sa ating mga kabiyahe na hindi naman dumadaan o hindi sila dadaan doon sa mismong Tagaytay. So isa ito sa mga pwede nating daanan para maiwasan natin ang traffic. At ang lusot nga nito mga kabiyahe ay ang Aguinaldo Highway pa rin. So kakanan tayo dyan para ma-hit natin ang Tagaytay Bypass Road. Pagka kumaliwa tayo dyan mga kabiyahe, ang tagos natin yan sa mismong Tagaytay Olivares. So kakanan tayo dyan. So ito na mga kabiyahe, yung Aguinaldo Highway. Kumanan tayo doon sa intersection o sa corner na yon. At ang hahanapin naman natin ay ang Tagaytay Bypass Road. Malapit lang yun dito mga kabiyahe sa linikuan natin. So ang landmark naman ito, kung hindi nyo kabisado, itong gasolina na to na Flex Fuel. So kakaliwa tayo dyan, yan na yung entrada ng Bypass Road. Mga kabiyahe, ito mayroon siyang signage na Bypass Road to Batangas. Pwede rin natin ito daanan mga kabiyahe dahil ang Mendez po ngayon o ang Mendez Crossing, mayroon po silang ginagawang flyover po doon. So doon po ay sadyang nagbi-build up ang traffic. So ngayon ipapakita natin ang mga alternatibong daanan para po sa ating mga light vehicle lamang po. So dire-diretsuhin lang natin ito mga kabiyahe hanggang maabot natin ang intersection ng Crisanto de los Santos. At kung kakaliwa tayo doon, Tagaytay proper pa din ang lusot. At kung kakana naman, ang lusot naman noon ay Amadeo, Cavite. At nasa kahabaan pa rin tayo ng Tagaytay Bypass Road. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang makarating tayo sa intersection ng nabanggit ko kanina. So ito na yung sasabi kong intersection na kung kakaliwa kayo ay Tagaytay proper pa din. At kung kakanan, ang tagos nyo naman yan ay Amadeo, General Trias, Cavite. At dire-diretso pa rin tayo para makita natin ang daanan o ang kabuuan nitong Tagaytay Bypass Road. At lulusot tayo mga kabiyahe sa Alfonso na. At napakalayo na nun kung tutuusin mga kabiyahe, dahil na iwasan natin ang Tagaytay, Mendez at syempre pa yung traffic nga sa Tagaytay at traffic din dito sa Mendez dahil sa ginagawa nilang flyover. So itong bypass road mga kabiyahe ay partially hindi pa tapos, pero
mga nasa 70% na ang tapos nitong bypass road. Kung manggagaling po mga kabiyahe sa sa inintradahan natin kanina sa Aguinaldo Highway. So dito kakaliwa tayo dahil ayan nga po hindi tapos. Pero konti na lang yan mga kabiyahe. Ano rin yan, mabubutas din yan. Siguro nagdi-negotiate pa para dyan sa lupa na yan. Sa unang daan nyo dito mga kabiyahe, parang sasabihin ninyo malayo, pero kung matitingga naman kayo doon sa traffic, mas malaking oras ang gugugulin ninyo. Dito medyo malayo pero hindi nyo mararamdaman dahil moving yung sasakyan. Ayan o, kahit nga mga rider dito na rin nagsisidaan. Kung tutuusin, kayang-kaya nila makipagsiksikan doon sa highway, pero dito na sila dumadaan dahil ano naman dito, maganda rin naman ang daan. Itong diadaan nating masikip, kapiraso lang ito mga kabiyahe. Doon pa rin tayo lalabas sa bypass road. Yung kaninang putol, makikita ninyo, ito yung karugtong niya. Kakaliwa tayo dito. Ayan, kakaliwa tayo dito. At konting-konti na lang matatapos na rin itong bypass road. So ito na yung karugtong ng bypass road na pinakita ko sa inyo kaninang putol. So minuto lang, andito na ulit tayo sa bypass road. Antabayanan nyo lang kung saan ko pa kayo idadaan, pero bypass road pa rin ang ating main topic dito. Ipapakita ko lang mga kabiyahe yung mga pwede nating daanan, lalo na sa panahon ngayon na talagang mabigat ang traffic sa Mendez. Dire-diretso lang ito mga kabiyahe, napakalapad din naman. Kung matatapos itong Tagaytay bypass road na ito, malaking ginhawa ito sa ating mga motorista, lalo na dito sa mga tiga rito sa Batangas or dito sa Tagaytay o maging sa Alfonso na. Agos na nito mga kabiyahe ay sa Mendez na. So kung kakanan naman tayo doon sa lalabasan natin sa intersection na yon, ang punta naman natin sa mismong Mendez proper. At kung kakaliwa naman tayo, yun na yun, yung Mendez crossing na terrible ang traffic. Pero may dadaanan ulit tayo dahil putol nga yan. Dadaan ulit tayo sa isang eskinita para ma-hit uli natin ang karugtong nitong bypass road na ito. So kakaliwa tayo dito at konting-konti lang kakanan tayo para makuha natin ang eskinita. Kumanan nga tayo dito, ang labas naman natin ito ay Mendez proper or pwede rin Trece Martires. At dito naman kakaliwa tayo, Mendez crossing, at pwede na rin natin puntahan ang Tagaytay. Pero hindi tayo abot doon. Ano tayo dito, papasok tayo sa isang eskinita para mahit uli natin ang bypass road. Hindi naman kayo maliligaw dahil may naka-arrow dito to Batangas, Alfonso. Ayan o. Ayan, eskinita lang ito, pero kaunting-kaunti lang ito. Dahan-dahan lang tayo dahil medyo masikip. Bigayan lang. Pero nga kaysa makipagsiksikan tayo doon sa traffic sa Mendez, dito na lang tayo magdahan-dahan. Kaya ipinagbabawal dito padaanin yung truck dahil di siya magkakasya, para lang ito sa mga light vehicle. So dire-diretso lang ito hanggang kuha natin yung bypass road. Ito pa rin yung pinasukan natin kanina after natin sa bypass road Mendez. Dire-diretso lang din ito, walang liko-liko. Isa lang lilikuan natin dito sa
Hindi ko kabisado itong kalsada na to, pero mayroon naman mga signage, mga kabiyahe. Kagaya niya, no, ayan, kakanan tayo dyan, yung may araw na yan. Kanina nung pumasok tayo doon sa Eskinita, may naka signage din na ganyan. So susundan lang natin yan. Ayan, kakanan tayo para ma-hit natin yung bypass road ng Tagaytay. Kunting-kunti na lang matatapos na siguro nagkakaproblema lang talaga sa mga may-ari ng lupa na bubutasin dahil sobrang maliit na lang. Hindi pa nila hindi pa maitagos-tagos. Pag natagos yun, maganda nang dumaan dito o maganda nang pumunta sa Tagaytay or sa Batangas, dahil ito pwede ka ditong dumaan para doon sa mabilis na biyahe. So ito na, kakaliwa naman tayo dito. Ito na yung karugtong ng bypass road. Ayan, yung kanan na yan hindi pa yan butas, pero may tumayo ng restaurant. So kakaliwa tayo dito, dire-diretso lang. Ang tagos na nito mga kabiyahe, Alfonso na mismo. So yun lang ang konting hassle, yung pagpasok natin ng Eskinita dito sa may Mendez, at yung doon sa nauna, pero napaka-iksi lang naman, maiksi lang, kaya mas okay na rin dito. Ang tagos na natin ito, Alfonso. So ganito kalinis ang ang bypass road. Kukunti pa yung masyadong dumadaan dahil hindi pa siguro alam nung iba. So sa lahat ng mga kapanood ng video na to, may i-share na lang ako mga kabiyahe para sa iba na rin na makakapanood ng video na to, para mas kumalat o mas marami ang makaalam ng kalsada na to. So kung mapapansin niyo mga kabiyahe, napaka lapad, apatan o apat na way, two way siya. Pagdating sa Alfonso nito, hindi natin alam kung hanggang dyan na lang ang bypass road na to o itutuloy pa nila hanggang Batangas. Sana ituloy nila. Ayan, may signage to Alfonso, pakanan Alfonso proper, at pwede rin sa kaliwa Tagaytay and then Batangas. So yun, ito na yung end ng bypass road. So kumaliwa tayo mga kabiyahe dahil ang ruta natin ay sa papuntang Batangas. So yun, sana may natutunan kayo sa ating ipinakitang secret na daan para iwas traffic. At kung may natutunan naman kayo mga kabiyahe, like and share po para sa iba pong makakaalam nitong daanan na to, dahil napaka traffic nga po pag sa highway. Hanggang sa muli, kita kits, biyahe ni Frank. God bless.